Hey guys, welcome to part 3 of our Baguio City vlog. Today we will be exploring different tourist destinations in Baguio that we recommend for your next family trip. First, we went to Burnham Park. Walang entrance fee yung mismong park, pero you can exercise together with their bike rides. As of October 2025, 150 pesos yung bike ride for 30 minutes. Maliit lang yung biking area pero okay lang, enjoy naman. Meron ding small market where you can buy pasalubongs near the park. Ayan, kita nyo naman, may food, snacks, kung ano-anong souvenirs. Destination number 2 is Igorot Stone Kingdom. We tried going here by jeep pero medyo haggard yung ulan so ang ending nag-taxi kami. If you plan to also take a cab, especially if may bata, around less than 200 pesos lang naman tapos 15-minute ride from SM Baguio. So madali lang naman siyang puntahan. The entrance fee for adults is 100 pesos and for children ages 4 to 12 years old, the entrance fee is 80 pesos naman. Ayan, kita nyo naman from the main entrance pa lang, ang dami nyo na makikitang mga really nice structure and statues. Siyempre, hindi makukompleto ang Baguio trip nyo kung wala kayong makikita ang kabayo. Ayan, mabait naman yung mga kabayo dito. For picture taking, I think it's 50 pesos tapos unlimited shots na. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga Saint Bernard. Ayan. So, when you walk further up, ayan, may makikita kayong bridge, maraming mga statue. Ang ganda rin talaga ng structure kasi sobrang detalye. Um, when we went there ng October 2025, medyo maambon. So, okay lang naman, hindi naman maputik yung lugar. Basta magdala lang kayo ng payong and jacket. When you go up sa second floor area, may mga pa-painting and pa-exhibit doon. I think you can buy some paintings rin actually. And then this is the view from above. Ayan, di ba? Ang nice. Mukha siyang rice terraces pero gawa siya sa bato. So it's really nice, especially kung clear yung sky. Destination number 3, of course, Mines View Park. Madali lang siyang i-commute if you're coming from Burnham Park. Akyat lang kayo from Jollibee. Taas, tapos kanan. Yon. So, from the corner ng Jollibee, go up lang, may makikita kayong mga jeep na color blue and green. So, akyat pa kayo. Pag nakita nyo yung kanto na nakalagay na Mines View Park Terminal, ayan. Ayan siya. May katabi lang siyang land bank. Pero yung mismong land bank, I think, sarado na. Pero ito na yung mga jeep. Madali lang siyang mahana. Magtanong lang din kayo sa mga manong if mawala kayo. Ayan, so after about mga 15 to 20 minutes na jeepney ride, ayan, mararating nyo na ang Mines View Park. May pa-entrance fees din siya. Ayan, screenshot nyo na lang. Mura lang naman. And then, when you walk inside, may rami kayong makikitang mga vendor ng strawberry, mga succulents, mga plants. Korean Silly, Pechay, Dahlia, Saluyot, Strawberry. O, diba? Strawberry seeds. Ayan, pag lumagpas na kayo dun sa vendor ng mga halaman, walkathon pa kayo ng konti at makikita nyo na itong, syempre, hindi na nakakagulat yan ng mga kabayo, may pa-picture taking fees ulit. Akyat pa kayo ng konti and, ayan, makikita nyo na kagad yung mismong Mines View Park. So, dumating kami dito around 10 a.m. na rin na ata. So, medyo matao na talaga and it's advisable talaga na unahin nyo to in your itinerary ng maaga pa lang. Like 7, 8 a.m. Para wala talagang tao and ma-enjoy nyo yung view at makapag-picture kayo ng maraming solo shots kasi ayan, 'di ba? Kita nyo naman, medyo nahirapan na kaming mag-family picture. Now, after you enjoy the view sa Mines View Park, marami kayong makikitang mga pasalubong. So, kung nagbabala kayong mamili ng pasalubong sa public market sa Baguio City, huwag nyo nang gawin yun kasi mas mura dito sa Mines View Park. At sobrang dami nila, tabi-tabi sila. Ayan, kita nyo naman. May mga bags, may mga malong, may snacks, strawberries, fresh fruits, chocolate, as in, damit, ang dami. Ayan, pag inakyat nyo yung mga pasalubong na area, dito sa last part, yung pinakamalaking store, ang dami nilang choices talaga. And ang mura. So, mag-ready kayo ng backpack or eco bag if gusto nyong mag-shopping ng bongga ng pasalubong dito. Ayan, eto sila. Destination number 4 is the mansion. So, mula sa Mines View Park, pwede lang kayo mag-jeep. Like, 5 minutes, less than 5 minutes actually, nandun na kayo. At ayan, tawirin nyo lang mula doon sa may Saint Bernard. Kita nyo na siya kagad. Wala siyang entrance fee. Konti lang din yung tao. Nandito na kami parang mga 11, past 11.
Ayan, magandang may dala kayo na tripod para mas maganda yung mga pictures ninyo. Pilian nyo na lang pagkatapos. Siyempre, ate, thank you sa pagsama sa aming family pictures. Ayan. So, ayun na siya. Hindi nyo naman pwedeng pasukin yung The Mansion. So, maganda lang talaga yung view from afar. So, mula sa The Mansion, tawid lang kayo at makikita nyo na kagad yung Wright Park. Panood nyo na po yung incognito. Dito po ata yung shooting nung isang part doon. Ito po ang mga pine trees. Ay, hindi pala yan pine trees. Ano ba yan? Hindi ko alam. House of Representatives. Ayan, ang dami po ditong mga pa-trees. Ayan, so mula dun sa Wright Park na maraming puno, babain nyo lang tong hagdanan. Ayan, medyo walkathon siya, pero hindi naman siya nakakapagod kasi pababa. And then, matatanaw nyo na yung mismong horseback riding area sa Wright Park. Hi, horsey! Okay ka lang? Sana okay ka lang. Hello, Brownie! 3, 2, 1. So for a 30-minute ride, we spent a total of 750 pesos for 2 horses na yun. Kasama na yung insurance per person and yung guide. Next destination is Botanical Garden. Nilakad lang namin to mula sa horseback riding area ng Wright Park. Mga 5-minute walk lang naman, tapos pababa siya so hindi nakakapagod. For the entrance fee, 100 pesos lang for children above 13 years old up to adults, tapos 25 pesos for children 12 years old and below. Pagpasok nyo, marami na kayong makikita agad na magagandang tanawin. Perfect talaga siya for families, especially with small children. And very walkable yung entire place. Hindi siya crowded and sobrang presko. Ayan, marami sila dito ang pa-flowers. And then, konting lakad pa, you will find their orchidarium na maraming malalaking orchids. Ayan, it's really nice. Ayan, so paglabas nyo from the orchidarium, ayan yung view, di ba? Sobrang maaliwalas talaga and sobrang presko. And kita nyo naman na sobrang walkable talaga nung entire place. Maluwag yung mga daanan, so if you want to bring a stroller, I would encourage you to bring one, pero kung kaya namang lakarin ng anak ninyo, then kahit wag na kayo mag-stroller. And then may nakita kaming area dito sa loob na may pa-cave at hindi na namin siya pinasok kasi medyo ang scary nung itsura, pero okay lang naman if you want to take pictures siguro from outside, but if you get the chance to go here, try to go inside if kaya nyo. Pero kami, we did not attempt. Marami din ditong mabibilhan pala ng water, snacks, but you don't have to bring a jacket here kasi hindi siya ganun kalamig. Baka din kasi marami na kaming nilakad, kaya medyo nainitan na kami. Pero mahangin, presko. Okay din talaga kapag hindi umuulan. So, it's really enjoyable for young kids. Everybody wants kung fu fighting. Dun-dun-dun-dun-dun-dun. Meron din sila ditong display of different types of cactus and succulents. So, sa mga plantito-plantita out there, mukhang ma-enjoy nyo to. Hindi na namin natanong though if they're for sale, pero you can ask if you get a chance to visit dito. Ayan, and as you approach the exit, makikita nyo tong malaking sign ng I Heart Baguio, and that's it for Botanical Garden. For our next and last destination for this vlog, trinay din naming mag-Sky Ranch. Dito lang siya sa tabi ng SM Baguio. So, konting walkathon lang siya mula sa gilid ng SM at makikita nyo na kagad yung entrance. May pa-entrance fee sila na 50 pesos per head regardless of age. Yung 50 pesos I think is Monday to Thursday, tapos 80 pesos kapag weekends and holidays. So pagpasok nyo, kita nyo naman kagad yung mga rides. May carousel, may Ferris wheel, merong parang anchors away. Maliit lang din yung place pero enjoyable naman siya for families and especially with kids. Tapos may mga pag-konting games dito, may mga ring toss. Ayan, and konti lang yung tao when we went there kasi it was a weekday. At syempre, para sa inyong malalakas ang loob, try nyo din itong Super Vikings. Very similar siya sa Anchors Away sa Enchanted Kingdom, if naalala nyo pa yon. Make sure lang na hindi kayo sobrang busog when you try this ride kasi masusuka talaga kayo ng bongga at masistress kayo ng bongga. So, kung gusto nyo lang guluhin yung buhay nyo, try nyo to. Masaya naman siya. Medyo masusuka ka lang talaga and good luck! So that wraps up our short blog on places to visit in Baguio City. We certainly hope you enjoyed and see you again in our next content. Thanks guys. Bye-bye.